What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Madilim ang screen, isang lalaki ang umiiyak at nagmamakaawa, paulit-ulit na sinasabing wala siyang maalala. Isa pang boses, malamig at kalmado, ang naguutos sa isang tao na patayin siya. Biglang naputol ang eksena. Nagising si Jin-shook sa likurang upuan ng kotse ng kanilang pamilya. Mabilis ang kanyang paghinga, basang-basa ng pawis ang kanyang damit at halatang takot na takot siya. Pagkalipas ng ilang segundo, napantanto niya kung nasaan siya. Nakaupo sa tabi niya ang kanyang ina at marahang tinatanong kung ayos lang siya. Tumawa ang kanyang ama at sinabing masamang tanaginip lang iyon. Ngumiti ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jin-shook at sinabing malamang ay hindi siya nakatulog ng maayos dahil sobrang excited siya. Ngayon kasi ay lilipat na sila sa bagong bahay. Ngumiti pabalik si Jin-shook ngunit may kakaiba sa kanyang hitsura, parang may tinatagong takot. Pagdating nila sa bahay, sinabi ni Jin-shook na parang pamilyar ang lugar kahit alam niyang hindi pa siya nakakarating doon kailanman. Gayunpaman, nasasabik pa rin siya sa pagsisimula ng bagong buhay doon. Habang nakatayo sa tabi ng kanyang kapatid, ikinuwento ni Jin-shook kung gaano niya hinahangaan si Yoo-shook. Matalino, mabait, mahusay sa sports at laging magalang si Yoo-shook. Gusto siya ng lahat at maraming lalaki sa paaralan ang naiinggit sa kanya. Tunay na tinitingala ni Jin-shook ang kanyang kapatid. Kahit nasugatan ng binti ni Yoo-shook sa isang aksidente sa sasakyan noong nakaraang taon, perpekto pa rin ang tingin ni Jin-shook sa kanya. Habang nag-aayos ng kanilang mga gamit ang pamilya, nalaman nating ang taon ay 1997. Sa itaas ng bahay, nalaman ni Jin-shook na kakailanganin niyang makibahagi ng kwarto kay Yoo-shook. Ang pinakamaliit na kwarto ay may mga gamit pang naiwan ng dating may-ari na nagsabing babalik siya makalipas ng isang buwan para kunin ang mga iyon. Pumayag ang ama ni Jin-shook kaya sa ngayon ay wala talagang ekstrang kwarto. Nagbiro si Jin-shook na baka ayaw ni Yoo-shook na makibahagi sa kanya. Mabilis namang sinabi ni Yoo-shook na hindi naman siya nag-iisip ng ganon. Mahal na mahal niya ang kanyang kapatid. Nang gabing iyon sa hapunan, nagtanong si Jin-shook tungkol sa maliit na kwartong nakakandulo. Ipinaliwanag muli ng kanyang ama na lilinisin iyon makalipas ng isang buwan. Nagbigay rin siya ng seryosong babala at sinabi kay Jin-shook na wag papasok sa kwartong iyon anuman ang mangyari. Nabagbag siya sa babalang iyon. Habang nakatingin siya sa hallway sa itaas, may narinig siyang malakas na pagbagsak mula sa itaas. Wala namang ibang tila nakarinig nito. Nang itanong niya, sinabi ng kanyang pamilya na kulog lang iyon. Ilang sandali pa, dumagundong nga ang kulog sa labas, kaya tila totoo ang paliwanag nila. Ngilit bakas pa rin ang pag-aalala sa mukha ni Jin-shook. Habang kumakain, pinaalalahanan siya ng kanyang mga magulang na ipagpatuloy ang pag-inom ng kanyang gamot. Tahimik na sumangayon si Jin-shook. Nang gabing iyon, nakahiga si Jin-shook sa kanyang kama habang nakikinig ng musika sa kanyang Discman. Mahimbing nang nakatulog si Yoo-shook sa kanyang tabi, marahang humihinga. Habang nakikinig ng musika, biglang narinig siyang kakaibang tunog mula sa maliit na kwartong nakakandulo. Parang may gumagalaw sa loob. Hindi nag-isip, dahan-dahan siyang bumangon sa kama. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang lumalapit siya sa pinto. Lalong lumalakas ang ingay, parang may naglilipat ng mga gamit. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang inilapit ito sa hawak ng pinto. Biglang may tumapik sa kanyang balikat, halos mapasigaw si Jin-shook. Si Yoo-shook pala. Mabilis na ipinaliwanag ni Jin-shook na may narinig siyang ingay mula sa maliit na kwarto. Sandaling nakinig si Yoo-shook, ngunit wala naman siyang narinig. Sinabi niya kay Jin-shook na masyado lang itong nakastress at kailangan ng sariwang hangin, kaya hinila ito palabas para maglakad at kumalma. Malakas ang ulan, kaya pareho silang may dalang payong. Tumayo silang magkasama, nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod sa malayo.
Habang nandoon sila, nakatanggap si Yushok ng tawag mula sa kanilang ama na nakikiusap na bumalik muna siya sa bahay. Pumayag si Yushok at hiniling kay Jinshok na maghintay muna doon. Tumanggo si Jinshok at sinabing maghihintay siya. Habang mag-isa siya si Jinshok, may kakilakilabot na nangyari. Malapit sa bahay, huminto ang isang itim na van at may ilang lalaking bumaba. Inatake nila si Yushok at sa pilitang isinakay sa van. Hindi agad namalayan ni Jinshok ang nangyari. Nang mainipan siya, naglakad siyang bumalik sa bahay. Pagdating niya doon, nakita niyang hinihila palayo ang kanyang kapatid. Hinabol ni Jinshok ang van sa habang sumisigaw, ngunit huli na ang lahat. Mabilis na umarangkada ang van. Kahit hindi niya sila napigilan, naalala ni Jinshok ang numero ng plaka ng sasakyan. Nanginginig at gulat na gulat, bumalik si Jinshok sa kanyang mga magulang at sinabing dinukot si Yushok. Hindi kinaya ng kanyang katawan ng stress at siya ay bumagsak, nawalan ng malay. Habang wala siyang malay, nagkaroon siya ng mga nakakakilabot na panaginip. Dugo, isang palakol na papalapit sa kanyang ulo, malakas na ulan at isang boses na nagsasabing, "Patayin mo siya!" Pagkatapos ay nagising siya. Kalaunan, dinala si Jinshok sa ibaba ng bahay para makausap ang detektibe. Ikinuwento niya lahat ng kanyang nakita, kabilang ang itim na van at ang plaka nito. Ngunit sinabi ng mga detektibe na hindi umi-exist ang numerong iyon. Wala raw record ng ganoong sasakyan. Nagalit si Jinshok at iginiit na totoo ang sinasabi niya. Ngunit naniwala ang mga detektibe na nagkamali lamang siya o inasam lamang ang lahat. Naging napakahirap ng buhay para kay Jinshok at sa kanyang mga magulang. Sinubukan niyang mag-focus sa paaralan at patuloy na iniinom ang kanyang gamot. Pero palagi siyang balisa dahil sa nawawala niyang kapatid. Halos gabi-gabi, napanaginipan niya ang isang estranyong lalaki na hindi niya kilala, ngunit paulit-ulit niyang nakikita. Isang gabi, biglang nagising si Jinshok. Tumingin siya sa kabilang bahagi ng kwarto at napansing bukas ang pinto ng maliit na kwarto. Dahan-dahang bumubukas pa ito, parang may nagtutulak sa loob. Natigil si Jinshok sa takot, saka mabilis na nagtago sa ilalim ng kumot. Isang madilim na figura ay pumasok sa kwarto. Nanigas si Jinshok sa takot, hinihintay na may mangyaring kakilakilabot. Nang walang mangyari, maingatang siyang sumilip sa kanyang kumot at nakitang walang laman ng kwarto at nakasara na ang pinto. Biglang lumitaw na isang nakakakilabot na babae, parang demonyo, at inatake siya. Pumigaw si Jinshok at biglang nagising. Isa na namang bangungot iyon. Kalaunan, dalabang-labang araw, nawakas na makauwi si Yushok. Sinabi niyang wala siyang maalala tungkol sa panahong siya ay nawawala. Ipinaliwanag ng isang psychiatrist na ganitong pagkawala ng alaala ay maaaring mangyari pagkatapos ng matinding trauma at maaaring bumalik pa ang mga alaala sa hinaharap. Sa ngayon, maghihintay na lamang ang pamilya. Isang gabi, nagising si Jinshok at napansing walang si Yushok sa kwarto. Narinig niyang nagbukas ang targatang sa harap at inasang lumabas lamang ang kanyang kapatid. Kinaumagahan, bumalik si Yushok at nakahinga ng maluwag si Jinshok. Kalaunan, pupunta sana si Jinshok para inumin ng kanyang gamot, ngunit nahulog ang mga tabletas sa ilalim ng counter. Habang yumiyuko siya para pulutin ang mga iyon, inabala siya ni Yushok. Nag-decide na lang sila na umorder ng pagkain at sabay kumain. Habang kumakain, casual na tinanong ni Jinshok kung saan nagpunta si Yushok noong nakaraang gabi. Kalmadong sinabi ni Yushok na hindi siya lumabas at panaginip lang daw iyon ni Jinshok. Habang paalis na si Yushok patungo sa klase, may napansing kakaiba si Jinshok. Pumipilay siya, ngunit ang pilay ay nasa kabilang binti, hindi sa binti na nasugatan sa dating aksidente. Nang banggitin ni Jinshok, binaliwala lamang ni Yushok at sinabing nag-i-imagine lang siya. Unti-unting tinanggap ni Jinshok ang paliwanag at bumalik sa pagkain, gayunpaman may nananatiling kinaba sa kanyang isipan. Nag-aaral si Jinshok sa kanyang mesa, pilit na nagko-concentrate sa mga libro. Sa inumpisa, mabilis siyang nag-aaral,
Ngulit kalaunan, bumibigat ang kanyang mga mata, dahan-dahang bumabagsak ang kanyang ulo at nakatulog siyang nakapatong ang mukha sa mesa. Tahimik na lumapit si Yushok sa bada sa likuran at tumayo roon. Pinagmamasdan niya ang kanyang nakabatang kapatid na nakatulog. Walang emosyon ang kanyang mukha. Kinuha niya ang isang click-top na lapis sa mesa at paulit-ulit na pinindot ang dulo. Sa bawat click, lalong lumalabas ang LED ng lapis. Mapagbigla niyang inilapit ang matalim na dulo ng lapis sa nakapikit na mata ni Jinshok. Halos dumikit na ang matalim na dulo sa talukpag ng mata. Ngunit bago pa ito nasugatan ng mata, biglang nahulog ang LED mula sa lapis at tumama sa mesa. Kalmadong inilapat ni Yushok ang lapis at tahimik na lumabas ng bahay. Pinuksan ni Jinshok ang kanyang mga mata. Gising pala siya sa buong oras. Gulat at nanginginig, pinanood niya ang pag-alis ng kanyang kapatid at mabilis siyang sumunod palabas. Habang sinusundan niya ito, may napansin si Jinshok na nakakabahala. Normal na naglalakad si Yushok. Hindi siya pumipilay kahit kaunti. Patuloy na sinundan ni Jinshok si Yushok sa mga kalsada, palayo ng palayo sa kanilang bahay, hanggang makarating sila sa isang tahimik at bakanteng bahagi ng lungsod. Doon, nagtago si Jinshok at nakita niyang lumitaw ang dalawang detektibe. Sa kanyang matinding takot, nakita niyang magalang silang nakikipag-usap kay Yushok at tinatawag pa siyang boss. Mahina ang kanilang usapan, malinaw na may pinaplano. Narinig ni Jinshok ang sarili niyang pangalan at napagtanto niyang siya ang pinag-uusapan nila. Sa gulat, tumalikod si Jinshok para tumakas, ngunit bigla siyang nasalubong ng dalawang detektibe. Minura nila siya at sinigawan na sinisira niya ang lahat. Bigla, sinimulan nila siyang habulin. Tumakbo si Jinshok ng buong bilis sa mga kalsada. Akala niya'y makakatakas na siya, ngunit may biglang humablot sa kanya mula sa likuran. Si Yushok iyon. Tinakpan nito ng tela ang bibig ni Jinshok. Sandaling nagpumigla si Jinshok at pagkatapos ay nagdilim ang lahat. Kinabukasang umaga, nagising si Jinshok sa kanyang kwarto. Nakaupo siya sa parehong mesa kung saan siya nawalan ng malay. Kumabog ang kanyang dibdib nang pumasok si Yushok sa kwarto. Nataranta si Jinshok, tumakbo papunta sa banyo at isinara ang pinto. Sinigaw siya na naaalala na niya ang lahat ng nangyari kagabi at hinihingi ang katotohanan. Kalmadong itinanggi ni Yushok ang lahat. Sinabing panaginip lang iyon at naikala lamang niya ang lahat. Ayaw maniwala ni Jinshok at nang magkaharap sila, nauwi sa marahas na pagtatalunan ang kanilang argumento. Nagtulakan at sinuntukan sila, nagsisigawan ng galit. Tumigil lamang ang away nang ipaalala ni Yushok kay Jinshok na nakalimutan niyang inumin ang kanyang gamot noong nakaraang araw. Ipinaliwanag niyang iyon ang dahilan kung bakit parang totoong-totoo ang mga panaginip. Nalilito, nasasaktan at galit si Jinshok. Ngunit unti-unting nawala ang kanyang paglaban. Nagsimula siyang magduda sa sarili niya. Pinaupo siya ni Yushok at pinainom ng kanyang gamot. Pagkatapos noon, muling umalis ng bahay si Yushok. Mag-isa, sinubukan ni Jinshok na bumalik sa pag-aaral. Ngunit may napansin siya. Sa mesa, nakita niya ang tinsang nahulog mula sa lapis noong nakaraang gabi. Nangingig ang kanyang mga kamay nang napagtanto niyang totoo ang alaala. Maya-maya, umuwi ang kanyang ina. Ikinuwento ni Jinshok ang lahat. Tungkol sa lapis, ang habulan, ang mga detektibe at ang kanyang takot. Nabahala ang kanyang ina at nagsimulang mag-isip na baka may mali kay Yushok. Tumingin siya sa kanya na may luha sa mga mata at sinabing kung sino man ang lalaking iyon, hindi na siya ang kanyang kapatid. Ganong gabing iyon, nasa kwarto si Jinshok nang may rinig niyang muling ikakaibang ingay mula sa maliit na kwartong nakakandado. Sa pagkakataong ito, pagod na siya at takot. Kumuha siya ng baseball bat at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Sa loob, normal ang itsura ng kwarto. Puno ng lumang kasangkapan na maayos na nakabalot at handa ng ilabas. Sandali, nakaramdam ng ginhawa si Jinshok. Ngunit nang pumasok pa siya at lumiko sa sulok, may nakita siyang kakilakilabot. Nakabitin sa kisame ang kanyang kapatid. Patay na. Napasigaw si Jinshok at biglang nagising sa kanyang kama. Panaginip lang pala iyon. Nanginginig, bumangon siya at bumaba ng bahay.
Narinig niya ang kanyang ina na may kausap sa telepono sa kanyang kwarto. Dahil sa takot at kuryosidad, dahan-dahan niyang lumipitan at nakinig sa may pinto. Kinakausap ang kanyang ina si Yushok at inuulit ang lahat ng sinabi ni Jinshok kanina. Sa tono ng kanyang boses, malinaw na naniniwala siya kay Jinshok at alam niyang may napakalaking mali. Habang nakikinig, nagawa ng maliit na ingay si Jinshok. Narinig ito ng kanyang ina at agad na binuksan ang pinto. Ngunit nakatakbo na si Jinshok. Nilibot ng kanyang ina ang bahay para tiyaking wala siyang narinig. Nagtago si Jinshok sa labas ng bahay. Nang nakita niyang paakyat na ang kanyang ina para tingnan ang kanyang kwarto, nataranta siya. Mabilis siyang umakyat sa gilid ng bahay para maabot ang bintana bago ang kanyang ina. Malakas ang ulan, madulas ang pader at nakasara ang bintana. Nahihirapan si Jinshok, maaling nahulog habang nakabitin sa gilid ng bahay. Sa loob, papalapit na ang kanyang ina sa kwarto. Sa huling sandali, nagawa ni Jinshok na makapasok sa bintana. Pumasok ang kanyang ina at hinila ang kumot. Nakahiga si Jinshok, kunwaring natulog. Basang-basa siya ng ulan, ngunit inakala ng kanyang ina na pawis lang iyon. Sa paniniwalang tulog siya, umalis ang kanyang ina. Pagkaalis nito, bumangon si Jinshok at muling lumabas ng bintana para tumakas. Sa loob ng bahay, muling tumawag ang kanyang ina sa telepono at sinabing nabigo ang kanilang plano at naringgit ni Jinshok ang usapan. Sa labas, tumatakbo si Jinshok. Sinusubukang makalayo sa bahay. Biglang lumitaw ang kanyang ama. Lumabas din ang kanyang ina at may isang estrangherong lalaking lumapit at tumindig sa kanyang tabi. Kalmado nilang hiniling kay Jinshok na bumalik sa loob ng bahay. Sa matinding takot, tumalikod si Jinshok at tumakbo. Hinabol siya ng estranghero sa mga kalsada. Palapit ng palapit ito. Nang mumukhang mahuhuli na si Jinshok, may biglang dumaan na motorsiklo sa pagitan nila at pansamantalang napigilan ng lalaki. Sinamantala ni Jinshok ang pagkakataon. Pinara ang isang sasakyan ng pulis at tumalon papasok. Sa istasyon ng pulis, sa wakas, nakaramdam siya ng kaligtasan. Sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat, ngunit kahit siya ay litong-lito sa nangyayari. Sinuri ng pulis ang kanyang pagkakakilamlan at kinimpirma na totoo ito. Pagkatapos, sinabi nila ang isang napakanagagambalang bagay. Hindi na 1997 ang taon. Taong 2017 na at 40 years old na si Jinshok. Nataranta siya at tumingin sa paligid ng istasyon. Lahat ay tugma sa sinasabi ng pulis. Pagkatapos, may nakita siyang salamin. Para sa unang beses, tiningnan niya ang sarili niyang face at napagtanto niya ang katotohanan. Hindi na siya bata. Siya ay nasa gitna ng edad. Kalaunan, bumalik si Jinshok sa bahay at natagpuan niyang itong kapansin-pansing walang laman. Dahan-dahan siyang umakyat at binuksan ng maliit na kwarto. Sa loob, mas kakaiba pa niya ang nakita. May fake na dugo na nakakalat sa lahat at may dalawang manikin na hugis ng tao na nakahandusay sa sahig, balot ng dugo. Mukhang peking tagpo ng krimen ng kwarto, nilikha para linlangin ng isang tao. Dumating si Yushok sa bahay kasama ang kanilang mga magulang. Nalunod si Jinshok sa galit at emosyon. Hiniling niya ang bugong katotohanan. Sa wakas, tumigil sila sa pagsisinungaling at ipinaliwanag ang lahat. Sinabi nilang 20 years nang nakakalipas, ang isang kakilakilabot na pagpatay ay nangyari sa mismong bahay na ito, sa loob ng maliit na kwarto. Marahas at nakakagimbikan at pinag-uusapan ng buong bansa. Ngunit hindi na ituroy ng pulis kung sino ang may gawa. Nanatiling hindi nalulutas ang kaso ng maraming taon. Pagkalipas ng 16 years, kinuha ng pamilya si Yushok na naging pribadong imbestigador. Sa kanyang imbestigasyon, natrantuhan ni Yushok si Jinshok. Naniniwala si Yushok na siya ang pumatay. Ang problema, wala ngang anumang alaala si Jinshok sa pagpatay. Kabunyagang nawala ang kanyang mga alaala na parabang binura. Dahil dito, nakaisip ang pamilya ng isang mapanganib na plano. Nagpasisya silang i-brainwash si Jinshok. Pinaniwala nila siyang taong 1997 at ngayon pa lang siya lilipat sa bahay kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid na si Yushok. Umaasa sila na muling pagdadaanan ng kanilang pagkakaraan ay babalik ang alaala ni Jinshok tungkol sa pagpatay. Sa gabi nila ng paglilipat sa bahay, ang plano ay muling isadula ang pagpatay ng eksakto kung paano ito nangyari.
Naniniwala silang mapipilitan si Jin-shook na maalala ang katotohanan. Ngunit nagkamali ang lahat. Sa gabing iyon, naaresto si Yu-shook sa ibang kaso at nasaksihan ito ni Jin-shook. Dahil dito, tuluyang bumagsak ang orihinal na plano. Kalaunan, isinakay si Jin-shook sa kotse at sinimulang dalhin siya sa istasyon ng pulis. Sa biyahe, sinubukan ni Yu-shook ng huling pagkakataon na ipaalala kay Jin-shook ang kanyang ginawa at ang kanyang dahilan. Paulit-ulit sinasabi ni Jin-shook na wala siyang pinatay. Bago pa nila siya mapilitan pa, biglang tumalon si Jin-shook sa umaandar na kotse at tumakbo. Hinabol siya ni Yu-shook at ng kanyang mga magulang. Desperadong mahuli sila sa gitna ng malakas na trapiko. Sa kaguluhan, nabangga ni Yu-shook ang kotse, namatay ang kanyang ina at ama, at si Yu-shook ay malalang nasugat. Halos makatakas na si Jin-shook, ngulit nabangga siya ng isa pang sasakyan at nawalan ng malay. Kapag nagising si Jin-shook, bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Sa wakas, naalala niya na ang kanyang nakaraan. Naalala niyang siya ay 20 years old, nakaupo sa likurang sitya ng kotse kasama ang kanyang mga magulang at kapatid. Ito ang parehong sandaling nakita natin sa umpisa. Sa pagkakataong ito, nagpatuloy ang alaala. Naaksidente ang kotse. Agad na namatay ang kanyang mga magulang. Malalang nasugat ang kanyang kapatid, ngulit nakaligtas. Ngayong nag-iisa na, nawalan ng pag-asa si Jin-shook. Kailangan maoperahan agad ang kanyang kapatid para mabuhay. Ngulit napakamahal nito at hindi kayang bayaran ni Jin-shook. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho, ngulit wala siyang edukasyon, wala siyang kakayahan at walang gustong kumuha sa kanya. Isang gabi, habang naghahanap online ng kahit anong trabaho, may estrangherong nag-message sa kanya. Tinanong siya nito kung totoo bang gagawin niya ang kahit ano para makuha ang perang kailangan niya. Sumagot si Jin-shook ng oo. Pagkatapos, tinanong siya ng estranghero ng isang kakilakilabot na tanong. Pinakiusapan siyang pumatay ng isang babae. Malinaw ang utos, ang babae lamang ang dapat patayin at hindi dapat saktan ang mga bata. Pinasok ni Jin-shook ang bahay ng babae, ang parehong bahay na titirhan niya kalaunan. Natagpuan niya ang babae na natutulog sa kanyang kwarto, ngunit hindi niya nagawang patayin ito at nagpasya siyang umanis. Nagising ang babae at nakita siya. Nakiusap si Jin-shook na huwag itong sumigaw at sinabing aalis na siya. Sa sandaling iyon, bumaba ang anak na babae ng babae. Nakita si Jin-shook at nagsimulang sumigaw. Nataranta si Jin-shook at hinabol ang bata. Sa kaguluhan, aksidente niyang napatay ang bata. Dumating ang ina na sumisigaw at aksidente rin niyang napatay ito. Ang natitirang buhay ay ang sanggol na anak na lalaki. Sinabi ni Jin-shook sa bata na pumasok sa kwarto at magbilang mula 1 hanggang 100 ng 10 beses. Ningako siyang babalik ang kanyang ina at kapatid kung gagawin niya iyon. Sumunod ang bata at umalis si Jin-shook. Kalaunan, nabunyag na ang lalaking umupa kay Jin-shook ay ang doktor ng kanyang kapatid. Hinarap ni Jin-shook ang doktor sa isang rooftop. Sinabi ng doktor na ginawa niya iyon para sa insurance money dahil kung hindi, mawawala ng tirahan ng kanyang pamilya. Nabigla si Jin-shook. Nag-away sila at aksidente niyang naitulak ang doktor mula sa bubong na ikinamatay nito. Tumakas si Jin-shook, wasak at puno ng takot. Sa kasalukuyan, nagising si Jin-shook sa isang ospital. Naroon ang lalaking nagpapanggap na kanyang kapatid. Galit ito at naglabas ng hiringgilya na may lamang lason. Inamin ni Jin-shook na naaalala na niya ang lahat. Ibinunyag ng peking kapatid ang katotohanan. Siya ang sanggol na iniligtas ni Jin-shook noon. Nasira ang kanyang buhay matapos ang mga pagpatay. Kinuha ng kanyang mga kamag-anak ang insurance money at ipinadala siya sa isang ampunan. Tinanong ng peking kapatid kung inutusan ba ng kanyang ama si Jin-shook na patayin ng kanyang ina. Nagsinungaling si Jin-shook at sinabing hindi. Pagkatapos, tinanong siya kung bakit hinayaan siyang mabuhay ni Jin-shook sa isang mundong puno ng sakit. Sa sobrang bigat ng damdamin, tumalon ang peking kapatid palabas ng bintana at nagpakamatay. Hindi nakayanan ng kanyang pagkakasala. Ginamit ni Jin-shook ang lason upang kitilin din ang kanyang sariling buhay. Sa huling sambali, makikita natin na sa araw ng aksidente sa sasakyan na pumatay sa mga magulang ni Jin-shook, sandaling nagtagpo si Jin-shook at ang bata noong sila'y mga bata pa. Hindi nila alam na ang kanilang mga buhay
ay magiging magkaugnay, magpakailanman. Anong masasabi mo tungkol sa pelikulang ito? Sabihin mo sa akin sa comments. Kung nagustuhan mo ang video, pakipindot ang like button. Para sa marami pang ganitong video, mag-subscribe sa channel. Magkikita-kita tayo sa susunod na video. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.